Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dapat na rin daw sipain sa pwesto ang anak nitong si PBBM ayon kay Cavite Congressman Kiko Barzaga. Sa 3 taon daw kasing pag-upo nito sa pwesto, nalunod lang ang bansa sa iba't ibang issue. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Patuloy na umuugong ang mga panawagan na patalsikin na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kagabi lang ay ipinahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na nararapat na raw alisin si PBBM sa pwesto dahil hindi na raw nito pinagsisilbihan ang sambayanang Pilipino. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. Idiniin din ni Barzaga ang kaugnayan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal at ang impluwensya umano ni PBBM sa Kongreso dahil sa anak nitong si Majority Leader Sandro Marcos. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen, where his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. Bukod kay Barzaga, nauna nang umugong ang pangalan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson dahil sa mga pahayag nitong maituturing din umanong inciting to sedition ayon sa palasyo. Nanawagan kasi siya sa mga kabataan at estudyante na sumama sa revolusyon laban sa korupsyon. Pero ang tanging pahayag ni Singson tungkol dito, kung may katotohanan, lahat yung sinasabi na sa akin, magpapakulong po ako. Ikulong ako, patayin ako kung gusto nila. Ayan mga kababayan, ikulong ako, patayin ako kung gusto nila. Ang sabi po ni Governor Chavit Singson. At ito pong si Congressman Kiko Barzaga ay dapat din po, sabi niya, mangyari ang nangyari sa senior dito sa junior. Dahil sapagkat same lang po ang nangyayari noon at ngayon mga kababayan at magsasaksid pa. Ito rin pong anak na si Sandro Marcos na di umano mga kababayan ay isa rin pong sangkot sa nangyayaring flood corruption ngayon mga kababayan. At ang Senado, rigodon na po, palitan na po at tanggal na itong si Ping Coratong, ay Ping Baliling, Ping Lacson, Senator Ping Lacson mga kababayan ay napilitan ng mag-resign. Bakit? Mukhang siya yata mga kababayan ang sacrifice lamb dito, no? Para i-save ang Senate presidency ng isang Iskol Bocol University Iscarira. Si Senator Paulo Luma na kasi pinakamatanong na siya, no? Pinakapaluma na talaga. Paluma na talaga siya, di ba mga kababayan? Ayan, si Senator Soto, lumang-luma na po siya diyan. Siya na pinakamatandang senador. Aminado naman siya, di ba mga kababayan? So ngayon, ito na, no? Ito po ngayon mangyayari. Bakit bigla na lang magbibitiw, no? Itong si Lacson, samantalang ang panahon ngayon nag-uumpisa pa lang, no? Nag-uumpisa pa lang lumutang ang mga matitinding revelasyon. Natatakot ba si Lacson na mag-tell all itong mga diskaya? Natatakot ba si Lacson na humarap itong si Chavit Singson? At natatakot ba sila, no? Dito kay Mayor Magalong na magsalita na rin dyan sa Senate dahil ngayon mukhang binabakbakan na rin nila. Sa tingin ninyo mga kababayan, natatakot din ba sila dito sa isa Barzaga na sinasabi nilang mukhang may something? Pero itong may something mga kababayan, pansinin ninyo, mula nang magsalita itong si Barzaga, ilan na ba ang nawala? Una, Saldico, nag-resign sa pagka-congressman. Speaker Martin Romualdez, ano nangyari? Nag-resign din sa pagka-speaker. Ngayon, tinitira siya ni Lacson. Si Lacson, ano na? Nag-resign din sa pagka-blue ribbon. Ang tindi nitong batang Barzaga, yan bang sinasabi ninyo na may something? Yeah, tama ka ngayon. May something nga sa kanya. Ano yung something? Yung something na talagang siya lang ang nakagawa nito mga kababayan. Sabi nga nila, crazy. Or sabi nga ni Crazy Cat ang tawag yata sa kanya, no? Ng ibang mga sinasabi diyan. O sabi naman ang tagundo dito ni Congressman Kiko Barzaga, crazy doing naman ang kailangan kasi crazy corruption po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Yan po natin pag-uusapan at ang matinding mga kababayan, isa pa, no? Ang panawagan ni Senator Cayetano, ito po ang matinding phobia na nagaganap dito po
sa mga Marcoses, senior at junior. Pag-uusapan natin yan mga kababayan, ngunit ngayon pa lang nakabisita, paki-like, paki-share at paki-subscribe na rin po ang ating channel kung inyong mamarapatin. Maraming salamat, malaking tulong na po yan sa amin mga content creator, mga kababayan. Ito na po ang mga balita, ano ho? Yung mga balitang sumambulat po sa atin, ganito po ngayong araw na ito. Wala pang isang buwan mula nang maupo bilang Senate President si Senador Tito Soto, may umuugong na namang pagpapalit ng liderato sa Senado. Iba naman ang mungkahi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. May unang balita si Mav Gonzalez. Umuugong sa social media ang rigudon na naman sa Senado. Ang papalit umano kay Senate President Tito Soto, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, aminadong kung sino ang may numero, siya ang mananalo. Ngayon, sa pananaw ng aking mga kasamahan, nagkukulang din siya sa leadership. Laging ganyan naman sa Senate. Kung sino yung merong majority, kung sino yung merong 13, at least 13, pwedeng tanggalin yung nakaupo at palitan ng kung sino man yung merong 13. Si Senador Win Gatchalian itinangging may galaw para palitan si Senate President Soto. Ang Tindig Pilipinas na isa sa organizers ng Trillion Peso March, suportado raw ang kasalukuyang mayorya at tutul daw sa anumang galaw ng minority gaya ni Senador Alan Peter Cayetano na mag-take over bilang Senate President. Paano ka ba naman hindi Tindig Pilipinas? Nandun sila BAM, nandun sila Risa sa majority. Diba? Sila nga yung dating minority. Andoon sila, magkakasama sila noon, no? Yung panahon pa ni Senator Jesus Escudero. Ano ba naman nung tinitindigan ninyo diyan? 'Di ba? Ang uncle mo, lolo mo, mga pamilya nyo, mga Aquino, itong kasing Tindig Pilipinas, ang Aquino rin naman yan dito eh. 'Di ba? Yung nagmamalaugat na sumisigaw doon sa harapan ng Senate. Yung Aquino, di ba 'yon? Na anak din ng Aquino apo, pamangkin ni Noynoy, di ba? Itong mga ito, mga kababayan, wala ka talagang maasahan kasi ito yung pag makakita ka po ng mga dilawan, at mga pulahan, sila po yung maliwanag po na sign ng hypocrisy. Napaka mga hypocrites po nito mga ito. Pansinin niyo mga kababayan, lagi nilang sigaw, sila ang mga magagaling, matatalino, ganito ganon, graduate sa ganito, lahat na ng mga magaganda. Pag sumisigaw sila yung maganda, sila yung pinakamataama, sila yung pinakamagaling. Pero anong nangyari sa Pilipinas? Nasaan tayo ngayon? Third world country pa rin. Kaya maliwanag sa sikat ng araw mga kababayan, ito pong mga ito na mga galit sa mga Duterte, sila po yung the best example ng hypocrisy ng mga Pilipino or ng Pilipinas. Kasi bakit? Nang naupo ang isang Duterte out of nowhere, out of Davao City, na hindi nila akalain, isang mayor lang noon, nakagawa po ng nagawa ngayon na build, di ba? Na pwede naman palang gawin ng isang presidente, ng isang namumuno ng bansa, pero hindi po nagawa nila ng panahon na yun. Ngayon, eto na sila ngayon. Nagpapakita na naman ng hypocrite, di ba? Ganyan po nila tinitwist ang istorya. Dito po sila master mga kababayan, mag-twist ng narrative para pumabor sa kanila. Hypocrisy is the key at secret nila dyan. Sa tingin ng grupo, kapag naging Senate President si Cayetano, maililibing daw ang mga anilay krimen ng mga Duterte sa isang biased at mapanlinlang na umano'y transparency. Hinihingan pa namin ng tugon dito si Cayetano at ang Senate minority. Sa isang Facebook post, may ibang leadership change na mungkahi si Cayetano. Dapat daw mag-resign na lahat, mula presidente, vice-presidente, senador at kongresista, at magdaos ng snap elections bilang tugon sa anyay kawalan ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pero hindi raw pwede tumakbo ang sinumang incumbent official sa isang election cycle. Hindi naman daw kailangan galawin ang mga gobernador, mayor at barangay chairperson. Imbis na mag-people power pa raw, magsakripisyo ang mga people servant. Wala pang pahayag ang Malacanang, Kongreso at Office of the Vice President kaugnay rito. Yan ang maganda mga kababayan. Yan ang maganda. Ako, bagamat ako supporter po ako ng mga Duterte, ni Vice President Sara Duterte, pero sang-ayon pa ako dito. Ako naniniwala mga kababayan, sa totoo lang, kahit ngayon mag-eleksyon, harap-harapan, hindi matatalo si Vice President Sara Duterte. Kasi yun yung pinapalabas nila
Di ba may post si Martin Romualdez, sinasabi ni Martin, ito daw si Vice President Inday Sara, wala na daw itong naniniwala sa kanya. Di ba? O di ngayon, i-call nyo itong panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi itong mga hypocrites na mga dilawan, itong pamangkin ni Noynoy, apo ni yung namatay na senador, panahon ni Marcos Sr., na sino rin ang suspect doon, ayan sinasabi niya, ayaw daw nila dito kay kasi baka daw may ililibing lang. Magiging pag naging senador itong naging speaker naging Senate President pala, sorry. Naging Senate President itong si Alan Peter Cayetano, mangyayari para baga matatabunan na naman or mapoprotektahan na naman ng mga Duterte. O sige. Sabi ni Alan Peter Cayetano, mag-resign na lang tayo lahat. Mga lahat ng congressman, lahat ng senador, presidente at vice president. Payag ako. Kayo mga kababayan, sa tingin ninyo, payag ba kayo? Tapos mag-snap election. Di ba? Napakagandang call po nito mga kababayan. Bakit? Ito, tandaan nyo dito po, ganitong nangyari noon kay Marcos Sr. Rampant ang korupsyon, rampant ang pang-aabuso, napakarami pong mga, actually, yung mga sumisigaw dyan, yung hindi ngayon makasigaw ng Marcos resign, yung iba dyan, marami dyan mga namaltrato ng panahon ni Marcos Sr., di ba? Di ba mga kababayan? Yung mga iba dyan na nandyan na ngayon ang sumisigaw, yung mga madre dyan, yung mga padre dyan, isa yan sa mga sumisigaw noon. Marcos Sr. corrupt, Marcos Sr. magnanakaw, Marcos Sr. abusado, Marcos Sr. Maraming inabuso na pinapatay, kung ano-ano man, mga binintang nila noon sa Marcos Sr. Ngayon, andyan sila ngayon sa anak, nagtatanggol sila. Naku, may nakita kong video mga kababayan. Si Martin, at sa isang pare, may inabot siyang malita. Ano ko lang po mga kababayan, kung totoong video yon, kung totoong hindi yun edited, hindi yun hindi yun tawag nun, hindi yun AI. Minsan ipapalabas ko sa inyo mga kababayan, papakita ko sa inyo kung totoo ba itong, at kayo na ang siguro tulungan nyo na rin ako mag-research kung mayroon nga bang talagang ganong video na hindi AI mga kababayan. Pero sa tingin ko kasi mukhang hindi AI, mukhang totoo Sa isang simbahan, aywan ko mga kababayan, pakisend nyo nga sa akin kung sinong makapanood nitong na to, napanood nyo yung video na yon. So, ngayon mga kababayan, ito na. Itong napakaganda ng call ni Senator Cayetano. Kasi lahat sila wala na pong pipiliin. Kasama na si Vice President. O kung talagang confident kayo, kung talagang, di ba, ang sinasabi ni Auntie Claire, nagtatrabaho ang Pangulo, wala daw maayos daw, maganda daw yung performance ng Pangulo, sige, confident naman kayo. Sige, mag-resign lahat. Snap election. Ako mga kababayan, naniniwala ako, malaki ang trust ko. Unless na lang, pati rin siguro yung resign din yung COMELEC chairman. Huwag muna tayo maglagay ng COMELEC chairman. Tuloy muna mga commissioner lang muna. Pwede naman siguro yon. Huwag na muna si Garcia. Hindi ako kampante diyan kay Garcia mga kababayan, biruin mo. Number 2 ang Duterte Youth Party List. 3 congressman ang nawala. Binuto ng mga kasundaluhan, mga men in uniform at mga OFW. Number 1 sa kanila. Tapos ngayon, ni-reject nitong pangalan nito si Garcia. Nakakapagtaka, di ba? Yung mga talo, pinapanalo niya. Yung mga talo, yung kanyang mga inupo. Yan, si Abante, talo. Gabriela, talo. Sino pa bang mga talo? Yung asawa ni Martin Romualdez. 3rd time, pang-4 niya na yan ngayon. Bawal yun sa ating batas. Dapat 3 beses lang. Bawal yun mga kababayan. Pero pinaupo pa rin nila. Pang-4 na term na ngayon yan ni Romualdez, ni Yeda, yung asawa ni Martin. Biruin nyo? Kaya kailangan na talaga ito, snap election. O kaya mag-resign na kayo lahat dyan. O kaya people power yung sinasabi ni Congressman Kiko Barzaga para alisin katulad ng kanyang ama. Kasi rampant pong corruption, bilyon-bilyon pong pera nawawala sa bayan natin. Trilyon-trilyon. And yet wala pong action dito si BBM. Ngayon sinasabi nila, maayos naman.
Nagtatrabaho naman si BBM, sabi nito si Anticlero, na siya namang tinutulan ni Governor Chavit Singson. O di, ikul nyo ito. Itong hamon ni Senator Cayetano, bakit takot kayo dito? Diba? Dapat mag-resign lahat. Iminumungkahin ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagdaraos ng snap election para ibalik umano ang tiwala ng publiko sa gobyerno. O, kayo ba mga kababayan, may tiwala pa kayo sa gobyerno? O naniniwala ba kayo dito? Sang-ayon ba kayo sa sinasabi dito ni Senator Alan na ibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno? Kung naniniwala ka, i-comment po dyan. Ayon kay Cayetano, dapat voluntaryong magbitiw sa pwesto ang mga nahalal na opisyal kabilang ang Pangulo, Vice Presidente, mga senador at mga kongresista para makapagdaos ng halalan. Batid daw ng senador na galit na ang publiko at wala ng tiwala sa pamahalaan kasulod ng kaliwat kanang isyu ng katiwalian. Kung sang-ayon kayo mga kaubayan, ako sang-ayon po ako. Kahit supporter po ako ni Vice President Inday Sara Duterte, alam ko po, no? Hindi na kailangan mag-resign si Vice Presidente. Pero, di ba mga kaubayan, para sa akin, sang-ayon po ako. Kayo, kung sang-ayon kayo, mas maganda po ito mga kababayan pag magkaalaman na, snap election na lang. Di ba? Punta natin ito sa report. Magbibitiw si Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa issue ng flood control projects. Kahit magre-resign bilang chairman, nilinaw ni Lacson na hindi patapos ang laban niya kontra korupsyon. Hindi rin anya totoo na itinigil ang investigasyon ng Blue Ribbon dahil nabanggit na si late 1st District Representative Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. May unang balita, si Mav Gonzales. Dala-dala yung buong staff niya, baka pwedeng... Magbibitiw na bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Batay sa pahayag mula sa opisina ni Lacson, gagawin niya yan matapos ipahayag ng ilan niyang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon ukol sa mga maanumalyang flood control projects. Naniniwala raw si Lacson na maayos niyang hinawakan ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero meron aniyang nanggugulo. Naniniwala ka pala na maayos mong nahawakan ang Blue Ribbon Committee. Bakit ka kailangan magre-resign? Nakuha niyo mga kababayan ang punto ko? Nagets niyo ba punto ko mga kababayan? Maayos pala eh. Bakit mo kailangan mag-resign? Di huwag ka mag-resign. Panindigan mo. The mere fact na magre-resign ka, hindi yan maayos. I don't think so sa logic mga kababayan dito ni Senator Lacson. Kasi maayos eh, sabi niya, di ba? So, maayos, naniniwala ka maayos. Bakit mo kailangan mag-resign? Di ba? What's the point? Para mag-resign ka, maayos naman pala. Tanong ko lang yan mga kababayan, di ba? Gayunman, ibang usapan daw kung ang dismayado sa komite ay mga kapwa-senador. Kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. At kung ang dahilan ay dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Zaldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Sabi pa ni Lacson, walang katotohanan ang alegasyon ng netizens na itinigil umano ang investigasyon ng Senado dahil nabanggit sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ang anilay pagdiin ng komite sa mga senador na idinawit ng resource person sa flood control kickbacks. Pinabulaanan din ni Lacson na nagpapapogi siya sa mga pagdinig. Last term na raw niya ito, hindi na niya kailangan ng political capital. Para sa bayan na nga lang ito, parang ito na lang yung balik utang na loob ko sa pagkatagal-tagal ko ring na ginugol na panahon bilang public servant, mga basing na nakukuha ko. Pero sige lang, hindi naman ako na-distract doon. Pero pagka yung mga colleagues ko na ang nagpapahayag na hindi na sila happy
o kaya disappointed sila, ibang usapan yon. Kasi nga, sila yung nag-elect sa akin. At sila nag-elect ng lahat ng chairpersons ng lahat ng komite. So pag wala silang, pag majority sa kanila, wala nang tiwala, what is left, no, for me to decide on or to do except magbitin lang bilang chairman. Hindi naman aniya nangangahulugan na kung magbitiw siya sa komite, titigil na ang laban niya kontra korupsyon. Kailangan munang i-manifest ni Lacson ang kanyang pagbibitiw sa plenaryo. Pagkatapos ay maghahalal sila ng bagong chairman. Bago inanunsyo ang pagbibitiw, kinansela ni Lacson ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa katiwalian sa flood control projects na nakaschedule ngayong linggo dahil nakiusap aniya si Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian na i-prioritize ang budget deliberations. May hinihintay din daw silang dokumento galing sa ibang ahensya. Pero paglilinaw ni Lacson, hindi pa tapos ang kanilang investigasyon. Kasama pa raw sa mga iimbitahan nila sina Romualdez at Co. Pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang merong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available, at yung sa executive judge, pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Atty. Spera, kaya mga kulang daw 1 linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. Nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang. Sa panawagan ng ilan na ipaubaya na sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang investigasyon sa flood control anomalies, that's also one option. Pero sa tingin ko, lalo nang mapapasama yung perception sa Blue Ribbon Committee. Tsaka sa inyo, sir. Tsaka napasok na, nabanggit na yung pangalan ni dating Speaker Romualdez at meron nang lumalabas na malinaw na ebidensya kasi corroborated na mga records yung kay ex-Congressman Saldico. Lalo pangit namang ite-terminate. Di lalo nang nabuo yung suspicion, na-reinforce pa yung suspicion na talagang pinoprotektahan namin yung dalawa. Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ni dating Senate President Escudero? Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ng 3 kong dating kasamahan at kasamahan sa ngayon? Kung saan kami dadala na ebidensya, dito kami pupunta. Ito ang unang balita. Katulad din ng hindi mo makontrol ng sinabi ni Gutesa na nagdadala rin siya sa Malacanang ng pera dyan sa bahay ni Romualdez sa Malacanang. Maliwanag ito mga kababayan na lalo lang kayo madidiin, di ba? Kasi tingnan nyo kung kailan parang pakiramdam natin na saka pa lang naglalabasan na at nakikita natin mga kababayan ang nangyayari ngayon, si Magalong mukhang tinitira na, di ba? At si Governor Chavit Singson nagsasalita na rin hindi na tumitigil. At ito pa si Congressman Kiko Barzaga na hindi din niya kayang maampat, di ba? Kumbaga, parang yung sunog na nilikha ni Congressman Kiko Barzaga, maliit lang na usok, maliit lang na apoy, pero hindi niya naampat, mga kababayan, di ba? Ilang beses siya nagpost, nagpasaring dito kay Congressman Kiko Barzaga. Pero anong nangyari? Alam nyo dito, may hiwaga talaga na naganap, Hiwaga ba? Yung bang behind the scene. Hindi natin nakikita, mga kababayan, pero may gumagalaw talaga. No? Sipin nyo out of nowhere, batang congressman, hindi ganun kakilala, bigla na lang nagsalita na para bagang akala natin may something, may aning-aning, di ba? Pero anong nangyari after niyang magsalita hanggang ngayon? Una, Saldico nag-resign pagka-congressman. Pangalawa, Speaker Martin Romualdez nag-resign pagka-speaker. At pangatlo, ito ngayon si Lacson resign pagka Blue Ribbon. Lahat ng mga ito binanatan ni Kiko Barzaga. Di ba, mga kababayan? At yung sinasabi naman ni Lacson kay Kiko Barzaga ay hindi umobra, hindi umepekto, di ba? Pansin niyo mga kababayan, pinasaringan niya na ginagamit lang daw si Kiko Barzaga, nang iilan dyan, di ba? Na may something daw, may diferensya, di ba? Ito, look, who's talking ngayon? Anong nangyari doon sa may diferensya? Mukhang nagkakatotoo lahat. At ngayon may panawagan na siya. October 12. Dapat mag-resign ang lahat. Mga kababayan. Ay, dapat people power na. Mauulit yung pobya ng mga Marcos. At ito na nga siguro ngayon yung panahon na yun.
isang jinse sa katauhan ng congressman, batang congressman sa Barsaga. Dito mga kababayan, nakikita natin yung cycle po nung ginagawa nilang narrative. Paulit-ulit na lang po ito, takipan, tabunan, di ba? Pero alam nyo, itong style, lumang style na nila ito, hindi na ito umuubra ngayon sa panahon natin. Kasi yung panahon natin ngayon, involved na ang social media. Kahit ikaw na nanonood lang dito sa ating channel, hindi ko naman nilalang yung nanonood dito, kahit sino, basta mayroong cellphone, may Facebook, may Twitter, may account, lahat ng account, TikTok, YouTube account, lahat yan. Pag mayroon kayong mga apps na yan, makikita nyo nang nangyayari sa ating bansa. Di ba? Karamihan nga sa atin may mga ex dito, di ba? Karamihan sa atin may mga ex. Ex account yung ex. X, yung account ng X. Kung wala kayong account ng X, may X na kayo. Hindi, nasingwi ko lang din mga kababayan. Kunting patawa lang. Anyway, makikita natin. Tapos nabanggit pa dito ni Lacson, parang hindi daw magtitel all yung mga diskaya. Paano magtitel all? Kasi di ba, sinabi ng mga diskaya na gusto nila ng isa ilalim sila sa witness protection program para mag-tell all sila. Kaso hindi sila hindi sila nakasailalim sa witness protection program. So paano sila mag-tell all? Natatakot din sila mga kababayan. Tingnan niyo po itong tingnan niyo po itong nangyari doon sa mga nung araw nag-tell all. Ito ba ang gusto niyo mangyari? Ayan breaking news. The Pasig RTC Branch 158 finds Janet Lim Napoles guilty of 13 counts of money laundering for the 2013 pork barrel scheme and has ordered her to pay a fine of 94.15 million and was sentenced to 7 to 14 years of imprisonment for each count. Naku po, ilang count ito? 13 counts. So, times 13 na 7 years. Kamo na lang, 7 years na lang. So ilan yan? 13 times 7. Kwentahin nyo na mga kababayan. Ganyan po yung sentensya dito kay Janet Lim Napoles na nag-till all. Ganito pa ang gusto nyo mangyari. So siguro baka nakakita ito ng mga diskaya. Diba? Biruin mo, pag hindi ako protective dito, hindi ako nakasailalim sa witness protection program, magti-till all ako, yan magiging kabagsakan ko. Pasig din yan mga kababayan, Di ba? Pasig din si taga Pasig din ng mga diskaya. So siguro baka ito rin yung isa sa iniisip ng mga diskaya. Wala akong protection. Paano 'yun? Pag nag-till all kami, kawawa naman ang pamilya ko, di ba? Kasi alam nyo mga kababayan, ito real talk ito Ito usapang katotohanan lang ito. Maniwala kayo sa hindi, bibihira po ang mga nakukulong na mga politiko, lalo na yung mga malalaking pangalan. Napakabibihira po. Pero yung mga maliliit na tao, mabilis pa sa alas 4. Kulong ka agad, mga kababayan. Yan po ang realidad sa ating bansa. Ang mabilis lang naman nila nakulong kasi kinidnap niya sa Tatay Digong na leader, di ba? Sa kabila ng kitang-kita naman, wala namang kasalanan si Tatay Digong Katunayan nga mga kababayan, hindi nila kaya dito Hindi nila kaya dito si Tatay Digong na i-prosecute. Kasi bakit? Walang kasalanan Walang kaso dito Unless kung tatanggapin natin mga kababayan na yung ating Supreme Court, ang ating korte dito ay wala talagang kakayahan. Kasi yun po yung ibig sabihin Kung bakit mo dadalhin doon sa ibang bansa, wala nang kakayahan. Inutil, hindi na talaga kaya ng ating korte mag-prosecute dito. Ito mga kababayan, para sabihin ko sa inyo na talagang dapat dito yan ma-prosecute at wala nang kakayahan si Tatay Digong talaga. Sila ang presidente ngayon Kaaway na nila si BP Inday Sara. Dati, magkakakampi, di ba? Siguro po pwede pa yun. Kaaway na nila ngayon Kailan naman nila napadala si Tatay Digong doon sa dahig? Di ba magkaaway na? Lumabas na si BP Inday Sara, umalis na sa kampo ni BBM, wala na sa unit team. So, wala nang magagawa. Katunayan nga, nakita nyo naman, di ba? Walang nagagawa ngayon ng mga Duterte camp. Di ba?
Taong bayan lang ang nagtatanggol sa mga Duterte. Di ba, mga kababayan? Oo. Tingnan nyo nga si Buying, katakot-takot na nga ng kasong isinampa sa kanya, pero mayroon pang kaso sa ombudsman, pero nag-a-apply pa maging ombudsman. Ganyan sila kalakas. At ganyan kahina ngayon ang mga Duterte. Pero kahit malalakas sila, mahina mga Duterte, may matinding hamon si Cayetano na hindi nila yata kayang sundin. Sa tingin ko, baka ikol ni BP Inday Sara yan eh. Sa tingin niyo mga kababayan. Di ba? Committee. Tsaka sa inyo, sir. Tsaka napasok na, nabanggit na yung pangalan ni dating Speaker Romualdez at meron nang lumalabas na malinaw na ebidensya kasi corroborated na mga records yung kay ex-Congressman Saldico, lalo pangit namang ite-terminate. Di lalo nang nabuo yung suspicion, na-reinforce pa yung suspicion na talagang pinoprotektahan namin yung dalawa. Makokontrol ko ba yung nagbanggit? Yun, mga kababayan, kita nyo? Kita nyo dito, di ba? Para bagang nangyari dito para bagang konsensya pa natin mga kababayan na lumabas itong pangalang Martin Romualdez at Saldico, no? At papunta na nga sa Malacanang ang investigasyon pag itinigil niya ito. So parang gano'n ang twist dito mga kababayan, di ba? Pero ang totoo, kung talagang naniniwala ka, Lacson, na ikay maayos naman ang iyong investigasyon, bakit ba? Kasi hudang sabihin ng mga kasamahan mo na, hindi na kami satisfied sa iyo kasi marami kang binubulgar. Dinawit po kami lahat. Pero mo ba, halos lahat ng mga 19 Congress kasama kami doon. Katulad ni pangalan na doon, si JPRC to, di ba? Escudero. Okay. Anong magagawa natin, di ba? Kung talagang doon papunta ang investigasyon. Kaya lang, doon nga papunta ang investigasyon, pero may mas malaki, mga kababayan. Mayroon talagang direktang nagtuturo na naghahatid mismo ng pera doon kay Martin Romualdez sa bahay niya. Bakit para atubili kayong imbitahin si Martin Romualdez at ngayon magre-resign kayo? So, ibig sabihin, mga kababayan, lalo nyo talagang yung nasa isip, iniiwan nyo sa isipin ng tao na talagang iniiwasan ninyo ito si Speaker Martin Romualdez. Yun ang lalabas diyan, mga kababayan. Kaya lang, hindi na po pwede uobra ngayon yan kasi ang taong bayan mulat na at nakikita na po ang inyong mga galaw. Di ba, mga kababayan? Punta tayo ngayon. Ito ang isa sa mga matitinding real talk ni Governor Chavit Singson, mga kababayan. Magandang oras po sa inyo lahat na nakikinig sa akin. Meron na akong gustong sagutin ang bato ng Malacanang. Noong nagpunta ko sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang tawag ko dyan, attack dog. Alam nyo ba attack dog? Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, sasagot, lahat, tandaan nyo po ito, isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, ang naging troll yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, Yusek Claire Castro. Ganun ba kababa ang spokesperson ng Malacanang? Naging parang attack dog. Dahil kung basta magsalita, parang attack dog. Alam nyo ba, girl, ang pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Naubusan na ba kayo ng attack dog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo para paniwalaan kayo ng tao. Wala kayong isang salita eh. Sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin?
nabanggit mo, Weteng. Sabihin ko sa'yo, on the record tayo mag-base lahat. Kung gusto kong Weteng, panahon ni GMA, madami akong makukuha. May kinunab ako, maski isa, magtanong kayo sa mga may ng STL, yung mga nagpapaweteng nung araw, doon sa bayan, sa probinsya ni Presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami kong nakuha. O, yun ang sagot ko sa Weteng. Ano pa ang issue? Ang dami pong binabato na hindi totoo. Ano pa ba yung mga issue niya? PCSO. Ikaw nagsabi yan, ha, girl? Miss Claire Castro. Ikaw nagsabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Bakit yan? Direktor. Bakit pinagpipilit mo direktor? Hindi ko po pinagpipilit. In-offer yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi si First Lady noon, there must be something for Manong Chavit, ang laki na tulong. PCSO o PAGCOR. Kinongratulate pa ko yung mga kaibigan niyang babae sa mga barkada niya sa Bacolod. Manong, congratulations, binigay na pala sa yung PAGCOR. Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay. Siba, okay lang, nagtabog ako. Antay, mag-antay pa rin ako. Antay. O, kung hindi, PAGCOR, PCSO, wala rin. O, ito na. Nagtambo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako. Antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Milyonaryo Robles. Chairman ngayon ng PCSO. Milyonaryo na raw. Kaya tawag ko dyan, Milyonaryo Robles. Pumunta sa bahay. O, Manong, gusto kitang tulungan. Ganito. Ibibigay ko sa iyo ang... Magantay ka lang. Antay. Oo. Bibigay ko sa iyo ang Laguna at Batangas. So, salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Nung ibibigay na, tapos na ang time mo lang na matapos ang kontrata, nung tapos na, kinausap ako. Kailangan ko sabi mo sa taas. Bakit? May instruction sa taas na bibigay sa iba. So, sino? Yun daw, doktor niya at saka meron pa. Hindi ko nasasabihin yung iba. Sosyo sila. O, nagantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa rin ako. Antay lahat ang sinabi. 3 taon na ako pinag-antay. Antay Marcos na ako. Pinag-antay ako eh. So, yun ang sagot ko sa PCSO. Wala akong interest, girl, sa PCSO. Director lang. Na sinasabi mo, interest. Anong pinag-interesan mo dyan? Sila nag-offer niya, director lang. Dahil yun ang bakante nun. Isa-isa, nag-appoint. Oh, meron na naman na-appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman malaking hindi, director na lang daw. O, director, okay. Madali yan. Libo yan, dami yan. O. Sabi naman ni Secretary Lagdame, ako bahala. Director lang ng PCSO, ako bahala. Antay ka lang. Antay. Isa-isa, may na-appoint na director. Tawag na naman ako. O may na-appoint na, wala naman. Akong bahala, Manong. Antay ka lang. May na-appoint na naman. Magkita kami, akong bahala. Mantay ka lang. Hanggang napuno. To cut the story short, napuno. Ayun. Hanggang ngayon, wala. So, wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling. Dahil lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan na panira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, para kang attack dog. Alam mo na attack dog. Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kumakagat. Parang gano'n na ang tsura mo sa, hindi ka na spokesperson ng Malacanang.
So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be a professional, hindi attack dog. Bago kayo magsalita, i-check nyo muna kung totoo. Puro kasinungalingan yung panira nyo sa akin. Sasagutin ko sa isa. Kung babanatan nyo ako ng mga kasinungalingan, babanatan ko kayo ng doble. Hindi ko lang nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko. Senator pa lang ang presidente. May kaso na. Yun na pulis. Dinemanda na siya. Nakademanda siya. Pakawa mo nga yun. Hindi ko na nadala. Yun ang on record. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro sali-salita na hindi totoo. Eto, pag nagsabi ako, totoo. Sinong may kaso? Nademanda si Senator Bongbong Marcos. Panahon din na Napoles, kasama siya ron. Sabi ko to, hindi ko sinasabi to dahil lang sa kasinungalingan mo, sasabihin ko lang to. Naku mga kababayan, teka lang. Sabit pala siya dito kay Napoles. Agoy, mayroong 7 to 14 years of imprisonment. At bawat isa mga kababayan sa 13 counts ng 7 to 14 years. Ito si Napoles, oh. Hindi ko to alam mga kababayan, ha. Until napanood ko itong sinasabi ngayon ni Kita niyo mga kababayan? Hawak ko incidents, no? Ngayon lang, itong pag-reaction ko na mga kababayan, di ko akalain nang pinakita ko ito sa inyo kay Napoles, itugma pala ito dito ngayon sa kay sasabihin ni pangalan nito? Ni Chavit Singson. Sabit pala dito si BBM kay Napoles. Naku po, ayan si Napoles mga kababayan, 13 counts of money laundering at 7 to 14 years ang sentensya. 13 po yan na 7 to 14 years kung sentensya kay Janet Napoles na itong binabanggit ni Governor Chavit Singson. Sabit pala si BBM dito. So, nademanda si Senator Bongbong Marcos. Panahon din na Napoles, kasama siya ron. Nako. Sabi ko to, hindi ko sinasabi to dahil lang sa kasinungalingan mo, sasabihin ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ayan ang nakarecord. Madam Spokesperson. Ito. Girl, tingnan mo ito, girl. Ito. Girl, tingnan mo yan, girl. Bongbong Marcos, girl. Sued for plunder over pork barrel scam. Nako, girl. Plunder pa ang amo mo, girl. At yung kasama niya, girl. 7 to 14 years na, girl. Ang sentensya, 13 times. 13 times. So, sabi mo na lang 7. Inyo nga mga kababayan dyan, times nyo nga, 7 times 13. Ilan yun? Ang laki siguro nun Ay, grabe girl. Dami-dami po. Damo. Ilan ba yung Ilan ba yung 7 times 10? 70. 70 plus 21. 91. 91 years, girl! 91 years, girl! Ilang taong ka na, girl? Naku, girl! Sige pa, girl! Bongbong Marcos sued for plunder. Plunder filed versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to, pero girl, ikaw nag-umpisa, tatapusin ko. Naku ka, girl. Pagsalita kayo, yung totoo. Ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. So, yun lang po ngayon. Marami pa kayong maririnig. Antayin natin yung mga tagdog. Puro kasinungalingan. Ulitin ko po, kung may katotohanan, yung mga sinasabi nyo sa akin, magpapakulong ako. Hindi ako gagaya yun, nagsisinungaling. So kontento ka na, girl?
na wala akong interest sa PCSO. Sila na nga ako. Pinag-antay-antay ako. 3 taon akong nag-antay. Now, you cannot blame me. Antay Marcos na ako. Pinag-antay na ako. Silang gumawa sa akin eh. Kaka-antay, naging antay Marcos. Gumastos ako. Tinulungan ko sila. Araw-araw kami lang lumalabas. Unang labas pa lang, Presidente, inisulto na ako sa Japan. Sinabi ko na yun, ulit-ulit. Binati lahat na nasa presidential table, pinalala pa yung anak niya, Sandro, Dad, Manu Chavez here. Hindi ako pinansin. Bastos yun, pero hindi ako nagtampo. Kinausap ko pa rin sila. Nasaktan ako? Of course, nasaktan ako. Dahil tao lang ako, hindi ako plastic. So, girls, tandaan mo ito. Dahil kasama ka na sa nag-aatake sa akin, sasagutin kita maski sa anong sabihin mo. Pero magkatotoo kayo. Marami akong ilalabas. Totoo lang lahat. Maraming salamat po. At sa susunod, magkita-kita po ulit tayo. Yari ka, girl! Ako totoo. Dala. Asan na, Ako girl? ng mga salita, i-check nyo muna kung totoo. Yari ka, Puro girl! Bongbong. Ayan, girl, oh. Yari ka, girl. Bongbong Marcos sod for plunder over pork barrel scam. Girl! Atakdog ka daw. Pakisagot nito, girl. Atakdog ka nga ba, girl? At sige lang, girl. Idemanda mo daw kung Gobernador Chavez Singson. At marami pa siyang ilalabas, girl. Hindi ko yung sinabi, girl, ha. Sinabi yan ni Gobernador Chavez Singson, girl. O, ano masasabi mo dyan, girl? Sagutin mo na, girl. Nag-aantay ang taong bayan, girl. Oh, kasi lahat naman sinasabi mo, di ba? Sabi mo, ikaw may sabi niyan, pag nakatayo ka dyan sa pulpito, ha? Nakatayo ka dyan sa podium, ay galing yan kay Marcos, di ba? Oh, yan, girl. So ngayon, sagutin mo na, girl. Ayaw kay Marcos, girl. Ano masasabi niyo rito? 205 million pala yan. Plunderer. Kaso mo, kaya kasama ka ni Janet Napoles. Bakit kaya, mga kababayan? Ito na ang sinasabi natin, no? Kaya siguro dito, nagdalawang isip, mga kababayan. Itong si, pangalan nito? Si Diskaya na mag-tell all. Sa tingin nyo, mga kababayan, may kinugnayan kaya dito? Kasi diba, umpisa pa lang, humihingi na siya nung si, ang chairman pa noon ng Blue Ribbon Committee ay si Chairman Senator Rodante Marcolita, di ba? Humihingi na siya dati ng ng Witness Protection Program. Siguro baka nakita na nila ito. After all, sa Pasig lang din, di ba, mga kababayan, itong nangyari kay kay Janet Napoles. Sa tingin niyo lang, hindi ko po ito sinasabi na ito talaga totoo or kung ano man, Pero ang masasabi ko lang, mga kababayan, may possibility kaya ito. Di ba? So ayan. Girl, ano masasabi mo dito, girl? Sa sinasabi ni Governor Chavez Singson. Inahamon kayo, girl. Pakisagot nyo, girl. Nag-antay, girl, ng taong bayan, girl. Atakdog ka daw, girl. Hi, girl. Ginuin mo yan. May atakdog pala tayo, taga Malacanang pa. Grabe, pinapasahuran pa natin, Grabe naman talaga, oo. Oo. Ha? Ayan, siguro ito na ang isa sa mga dahilan, mga kababayan, kung bakit siguro hindi na itutuloy ni Lacson yung paghahawak ng komite. Yung tanong nito, mga kababayan, ay pag bibitawan niya na at naaantala yung pagdinig ng Blue Ribbon hearing, di ba? Ito siguro yung mga dahilan, mga kababayan, kasi baka itong si Lacson, itong si Governor Chavez Singson, maisipan itong pumunta dyan, no? Or maisipan imbitahin ito ni Senator Marcolita. Or di kaya maisipan din ni Mayor Magalong pumunta rin dyan, mga kababayan. Or di kaya pumunta rin dyan si sino ba, mga kababayan, ang isa sa iniisip nyo maaaring pumunta? Si Kiko Barzaga, di ba? Oh. Alin man sa mga ito, mga kababayan, may possibility na makapunta ng Senado. At isa sa ang inaabangan ko, mga kababayan, makarating ng Senado, ito si Mayor Magalong. Tingnan niyo, mga kababayan, Naniniwala
Samantala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga nasagasaan siya ng maitalaga bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Matatandaang nagbitiw si Magalong sa ICI kasunod pa rin ang naging pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi naman daw investigador ang trabaho ng alkalde sa komisyon. Ayon kay Magalong, alam niyang hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang may gusto na umalis siya sa ICI. Kaya ang tingin niya, may ibang nasa likod daw ng naging press con kamakailan lamang ni Castro. Una nang hinamon ni Attorney Claire Castro si Magalong na pangalanan kung sinong sinasabi niyang nasa likod daw umano o nasa likod daw niya. Pero ang giit ng alkalde, may makapangyarihan daw na tila nagpanik sa ginagawa nilang investigasyon. Siguro yung mga pagtatanong namin, lalo-lalo na during sa hearing, tatanong namin. Ganun din, yung mga pag-iikot namin, marami kami malalaman doon. We struck several nerves siguro, masasaktan. Kaya nagpapanik. Yan nga po ang tinig ni Mayor Benji Magalong. Samantala, nangihinayang naman po ang COMELEC sa 1.2 billion. Ayan mga kababayan, si Mayor Magalong, mukhang sabi nga niya, mayroon pong nagpanik. Ayan po, siguro yung mga pagtatanong namin, lalo sa hearing, sa pag-iikot namin, marami kaming malalaman doon. We struck several nerves. Siguro, na-nervyos. Na-nervyos si Auntie Claire. At naghamon pa. Napangalanan daw ni Mayor Magalong. On the right time. Papangalanan niya, huwag ka mag-alala, Auntie Claire. Ngayon, for the meantime, hinahamon ka naman ni Governor Chavit Singson. Magsalita ka pa, maghamon ka pa. Di ba mga kababayan naghamon ito or nagsabi ito kay Governor Chavit Singson na inciting to sedition daw. Ba't wala na ngayon mga kababayan? Mga maliliit lang ba na vlogger ang kaya mo, Auntie Claire? Ganon din pa yung TRICOM noon, papakulong ka agad, papa-aresto, papuntahan agad sa NBI. Bakit hindi nyo ngayon gawin ito kay Governor Chavit Singson? Takot ba kayo kay Governor Chavit Singson? Nagkakabukingan na mga kababayan, dito nyo makikita talaga na kung kaya lang nila, saka lang sila. Parang may kilala akong isang senador na ganyan eh. Pag mga issue lang ng mga paritisan lang, kayang-kaya yon. Kayang-kaya yung pang-meritisan lang, di ba? Yun lang ang kaya. Pero pag sa iba, wala na. Wag na lang natin pangalanan kung sino yung mga senador na yon. Basta sabihin na lang natin. Sabihin na lang natin, Bindalo. Yung taga-bali ng batas, yung taga-baluktot ng batas. Clue lang yun hindi ko yung sinasabing siya yun. Ayun. Yan mga kababayan. Di ba kayo nagtataka? Bakit bigla na lang magre-resign si Lacson sa Blue Ribbon? At bakit naantala ito? Na samantala, inaabangan ito ng taong bayan. Alam naman nila yan nanonood sila Lacson, di ba? Nababanggit ka nila yung mga netizen Nababanggit nila mga social media, di ba? Alam nila yan. Si Lacson din mismo, nagpo-post din sa mga social media Alam nila yan. At alam din nila na halos 100,000 mahigit ang live viewers. Sa Senate alone pa lang na live yan Puwera pa yan sa iba't ibang mga platform ng mga malalaking mga mainstream media. Mas malalaki pa ang live viewers. So umaabot within the day, habang naghihiring po ang Senado, million po ang live viewers. Live concurrent. Sabay-sabay nanonood, millions. So ganun karami, hindi ka na hindi mo sinasalang-alang yung millions na nanonood while ongoing yung Blue Ribbon na hearing. There's something mga kababayan. Nakaka-excite pagbalik ng Senate Blue Ribbon hearing, tapos si Marcolita uli yung tapos andyan na si Mayor Magalong, si Congressman Kiko Barzaga, Congressman Toby Chanco, sino pa ba? Sino pa pinagsasalita sa Governor Chavit Singson. Nako, nandun na silang lahat. Ang saya-saya siguro ng mga kababayan Tapos nandun si Martin nandun din sa Saldico Sino na lang kulang mga kababayan? Sino na lang kulang? So tingin nyo, sino po pwedeng ilagay natin?
Ilagay natin si Risa. Sa bagay, nandiyan na si Risa, di ba? Sino mga kababayan? Kasi si Risa, ang dami rin to eh. Redaction na din natin. Naglabasan tuloy ngayon mga kababayan si Risa. Mamaya yun, sa isang topic natin yon, no, kay Risa. Sino pa? Sino pa mga kababayan? Meron pang isa eh. Comment nyo na nga lang dyan mga kababayan kung sino pang isa. Pero mga kababayan ha, bago tayo magtapos, panoorin po natin ang full video ni Congressman Kiko Barzaga. Sana wala itong copyright mga kababayan ha. Kasi kung may copyright, puputulin na lang po natin ano ho. Pero kung wala pong copyright, ito naman mga kababayan ay ito yon yung binalita kanina na ito nga yung sinasabi ni Kiko Barzaga. Congressman Kiko Barzaga is calling for the impeachment of President Marcos Jr. due to his inability to bring justice for the hundreds of billions stolen from the DPWH flood control funds. Yan po mga kababayan. Ito yon, no, yung video. Sana I hope na hindi po ito copyright mga kababayan. Kasi nga pag copyright music po kasi, no, hindi naman po tayo rito bayarang vlogger. Dito lang naman po tayo maasa sa mga views, no? So kumikita lang po tayo sa mga views. Wala po akong kinikita sa pamamagitan po mga kababayan ng kung sino-sino nagbabayad. Wala pong nagbabayad sa atin, ano? Kundi YouTube lang po mismo, at dahil sa mga views ninyo yan sa YouTube, yun po yun. At katunayan nga mga kababayan, ito. Ayan, pasalamatan ko muna si Delia Pineda mga kababayan. Nung nakarang araw po ito, ngayon ko lang po na anuhan eh. Delia Pineda at saka si Ezra. Ayan, si Ezra nasa US mga kababayan. Ayan, Team Reply kapatid VMR, thanks, sabi naman ni Delia Pineda mga kababayan. Thank you sa inyo ha. Delia Pineda at Ezra. Yan po ang kanilang mga super thanks or super chat dyan po sa ating mga video. Nakarang araw po yan, 1 day ago na nga na screenshot ko. So salamat po. Yan po yung mga atin pong pinagkakakitaan dyan po. Kayo po ang nagbibigay po sa amin ng sahod, no? Hindi po kung sino mga politiko. Kaya salamat po. Tatanawin ko pong malaking utang na loob po sa inyo. Kaya mga kababayan, ito po yung video na ni Congressman Kiko Barzaga. Pag may copyright po ito, ikakat na lang po natin, okay? Pero kung wala po, mapapanood nyo po ito ng buo. Ito po ang kanyang sinabi mga kababayan. Panoorin natin. Yan mga kababayan, October 12 po ang katapusan at mangyayari na ang pobya ng mga Marcos administration. Yan po, no? Ito ba ang sinasabi ninyo na may something itong batang ito? May tililing? Sa tingin ko, no, wala mga kababayan. Siguro yung tililing ngayon, yung something, yung crazy ngayon, kalukuhan ngayon, itong nangyayari sa ating bansa. At sino yung mga involved dito? Sino-sino? Sila lang, mga pamilya, mga kababayan. Romualdez Marcos lang po, Marcos Romualdez. Ito rin yung nung panahon na yun. Sabi nga ni Mayor Magalong, sa tingin ko may nasagi silang mga nerves, no? Kaya na nervyos dito mga ito. Di ba? Natakil, natumbok ni Kiko Barzaga, Congressman Kiko. Alam niya, no? Na ang susunod na naman dito, magsasaksid na naman itong anak, itong si Sandro, na ayaw niya ng payagan kasi same lang din nangyayari mga kababayan. Sangkot din po ito, no? Yung Ilocos Norte, sinasabi rin ni Governor Chavit Singson, marami rin silang nakukuha doon ng mga project at yung mga diskaya din, hindi nga nababanggit yun, di ba? So ito yung mag-i-implicate doon sa kanila mga kababayan. So bukod kay Martin Romualdez, talagang hindi po pwede. Sabi nga ng karamihan, walang Saldico kung walang Martin Romualdez, walang Martin Romualdez kung walang BBM. And that is real talk mga kababayan. Sa maniwala man tayo sa hindi makagagalaw si Saldico. Isang ordinaryong congressman lang siya. Natural, mayroong superpower na congressman at yan ay si Martin Romualdez. At hindi rin basta makakagalaw ang Martin Romualdez kung hindi rin yan pipirmahan ng Pangulo ng ating bansa. Yan nga ay si Marcos Jr. Mga kababayan, kung ano man masasabi ninyo sa video ito, huwag po kayo mahihiya mag-comment sa baba. At sa tingin ninyo ba, nararapat na talaga people power, snap election, mag-resign ang lahat ng senador,
congressman, vice president at president. Kung sang-ayon kayo dito mga kababayan sa isang snap election para ulitin muli ang kasaysayan. Pag nangyari po ito, no, magiging Xerox copy lang po ito. Snap election nangyari kay Marcos Sr. After snap election, nagka-people power. Ganito rin kaya ang mangyayari mga kababayan pag pumayag itong Marcos Jr. na ito, si BBM. Pag nagkataon, sino kaya ang mananalo sa labak ito? Ang korap kaya magpapatuloy o ang taong bayan makakaahon sa pangungurakot ng mga ganid na politiko? Muli, si BMR Channel nagpansamantalang magpapaalam. Paki-comment po ang inyong lugar kung taga saan kayo, kung nakarating kayo dito sa dulo ng video nito ng mapusuan. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!